Kayo ang aming tagapagligtas, kayo ang aming sanggalang, kayo ang aming matibay na buog na pwede po namin sandalan. Kami nagpapasalamat, O Diyos, sa inyo. Bagamat kami ay hindi karapat-dapat, kami ay inyong tinanggap dahil kayo ay Diyos na maawain, mabiyaya, at mapagpatawad. Kami nagpapasalamat, O Diyos, sa napakaraming mga chances na ibinigay ninyo sa amin. Panginoon, sa isang tunay na sumasampalataya sa aming Panginoong Hesukristo, kagalakan niya na siya ay makarinig ng inyong mga salita. Dahil sinabi ng aming Panginoong Hesukristo, ang kanyang mga tupa ay dumirinig sa kanyang mga salita at sumusunod sa kanya. Panginoon, napakahirap sumunod kung kami po ay wala sa inyong kaharian, pero dahil kami po ay inyong mananampalataya, kami po ay pinapalakas ninyo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang kami, O Diyos, ay makagawa ng mga bagay na ayon sa inyong kalooban. Panginoon Diyos, patuloy na patawarin niyo po kami sa lahat ng mga kasalanan na aming nagawa laban sa inyo. Sa aming mga pagkukulang, kayo ang pumupuno. Kayo ang aming Ama na sa tuwing kami ay nagkakamali, inyo kaming itinutuwid para kami po, O Diyos, ay matuto at yun ay pagpapakita ng inyong pag-ibig sa amin. Panginoon, salamat din po sa lahat ng mga pagpapala. Ang dalangin po namin, yung mga pagpapalang ibinibigay ninyo sa amin, kami ay maging mabuting mga katiwala na ginagamit ang lahat ng mga resources na ito para sa inyong kaluwalhatian. Panginoon Diyos, sa oras na ito, kami po ay dadako sa bahagi ng aming pananampahan na kung saan kami po ay may kinig ng inyong mga salita. Ituro niyo po sa amin, O Diyos, ang malalim na pag-ibig na inyong iniukol sa amin. Ama, salamat po. Patnubayan niyo po kami sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Ating pong palakpakan ang Panginoon sa umagang ito. Bago tayo magsimula sa ating mensahe, nais ko lang i-acknowledge ang ating bisita. Kasama natin dito sa umagang ito ang ating kaibigan, si Rafael Dula. Kasama natin siya. Siya po ay kasama din namin nagbabasketball at kaibigan po siya ni Kian. So, in-invite namin siya kagabi na dumalo sa gawain ng Panginoon at kaganakan po na makasama natin siya sa umagang ito. Ang pag-uusapan natin sa ating mensahe, pinamagatan natin siyang once dead but now alive in Christ. Minsang patay, pero ngayon ay buhay na sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? So let us open our Bible in Ephesians. Efeso chapter 2. Kahilingan ko na makipagdaldalan muna tayo ngayon sa mga salita ng Diyos. No? Huwag muna tayong makipagdaldalan sa mga katabi natin. Daldayan natin na tayo muna ang daldalan ng salita ng Diyos. Okay? So, ang sabi ng Bible, there is always a time for everything. No? Kung nais ninyo may pagdaldalan sa katabi ninyo, mamaya na po yan. No? Merong panahon para dyan. Isang oras lang ako nandito. No? So, hayaan ninyo na ang Diyos ang dumaldal ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng mensahe na ipapahayag natin. Mamaya po, after ng ating Sunday School, kung gusto ninyo mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 12 ng hating gabi, magdaldalan kayo, walang babawal sa inyo. Pero ngayon ay oras ng pakikinig ng salita ng Panginoon. At ito yung sinasabi ng Efeso chapter 2, verses 1 hanggang verse 10.
And once again, ang pamagat ng ating mensahe ay once dead, now alive in Christ. Okay, once dead, now alive in Christ. Ang sabi ng MBB translation, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa hipagkawid, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong pinapupuotan ng Diyos. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pagkipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay kasama niya upang mamuno kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kaniyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Very familiar verse para sa ating lahat, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Ang Diyos ang mapagpala sa pagkabasa ng kaniyang mga salita. Sa umagang ito, pag-uusapan natin kung ano ang ibig sabihin ng born again. Pag-uusapan natin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Pag-uusapan natin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang likas. Pag-uusapan natin kung ano ang ibig sabihin ng isang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Walang ibang napakadakilang talata sa Biblia upang mabasa po natin ang patungkol sa kadakilaan ng kaligtasang ginawa sa atin ng Diyos. At sa panahon na tayo ay nanlulumo, sa panahon na tayo ay very discouraged, sa panahon na nais nating mag-quit sa paglilingkod, sa panahon na nais nating isang tabi ang ating pananampalataya at unahin yung mga bagay na akala natin ay mas mahalaga kesa sa ating pananampalataya, napakagandang balikan ang aklat ng Ephesians chapter 2 upang tayo ay makaranas ng tinatawag na refreshment. Okay? Sino po dito lagi naghahanap ng refreshment? No? Merong mga iilan kapag pagod na. Ang iba, ang tawag ay na-burn out na. No? Na-burn out na sa dami ng responsibilidad sa bahay. Problema yung asawa. No, problema yung mga anak. No? O kaya, merong mga kabataan na problema ang love life. O kaya, problema yung pag-aaral.
No? And these things causes us to stumble. I mean, yung puntong pakiramdam natin tayo ay natitisod na dahil sa mga napakahirap na mga sitwasyon, and those things ay nagiging dahilan para tayo ay mag-back out muna. So if we want something from the word of the Lord na magbibigay ng refreshment, refreshment sa ating mga puso, kailangan natin ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. No, ang takbuhan ng mga Kristiyano kapag pagod na sila ang Diyos. Ang takbuhan ng mga Kristiyano kapag lupay-pay na sila ay ang salita ng Diyos. Why? Kasi ang salita ng Diyos ay parang bukal ng tubig, no, na nagbibigay sa atin ng refreshment dahil ang salita ng Diyos ay naglalaman ng mga manghang mga katotohanan na dapat panabikan ng mga Kristiyano. Kaya ng umaga po, ako ay nakapasok doon sa kwarto ng bayaw ko dahil hila-hila ako ni Bembem. Noong mga nakaraang linggo, yung bayaw ko, meron po siyang napulot na Bible. Ito po ay hardbound sa labas. No, ang ganda ng cover niya. So, ang sabi niya sa akin, nung mapulot niya, nakapulot ako ng Bible. So, very interesting sa akin na siya ay nakapulot ng Bible. Kasi sabi niya, ang ganda, sabi niya. Okay? So, nung buksan niya, ang laman ng Bible niya ay MBB. Tulad po ng mga dala ninyo, no, MBB. Pero, ulit-ulit na yung cover. No? Ulit-ulit na yung harapan ng Bible. And, pero maganda yung takip. Maganda yung takip na, yung purse ng Bible. Yung nalagyan ng Bible. So, from that time, ay hindi ko na nakita yung Bible. Or hindi ko na rin hiningi or whatever. So, kayo ng umaga, ako po ay hila-hila ni Bembem, pumasok siya doon sa kwarto. So, nakita ko yung Bible doon sa higaan, doon sa kama niya. So, I assume na yung Bible na napulot niya ay binabasa niya kasi hindi po siya nakalagay doon sa tokador. No, yung Bible na napulot niya ay nandoon sa kanyang kama, sa higaan. So, sa isip ko, sabi ko, there is a possibility na binabasa na ito. Okay? So, hindi ko alam kung ano ang reason kung bakit niya binabasa ang Biblia, but I know and I believe na God will open His heart while He is reading His Bible. Pero sa atin bilang mga Kristiyano, ang sabi ko nga po sa inyo, sa panahon na tayo ay lupaypay, sa panahon na tayo ay nanghihina, ang takbuhan natin palagi ay ang salita ng Diyos. Alam niyo, mga kabataan, you can spend your overnight playing online games, o kaya naman nanonood kayo ng mga online movies, mga K-drama, mula gabi hanggang madaling araw, doon sa punto na kayo ay naghahanap ng refreshment. But let me tell you this, you can never find the real refreshment of your soul sa mga bagay na matatagpuan ninyo sa mundo. Dahil there is only one who can satisfy our soul, and that is only God. Ang Diyos lang. Ang Diyos lang. And let me tell you this, if God is very concerned sa mga pangangailangan natin, material, nangangahulugan na mas concerned siya sa ating mga pangangailangan spiritual. Is that making sense? Tama po ba? Okay? Pinoprovide ni God yung mga pangangailangan natin physically, kumakain tayo, lumalakas tayo, pero mas higit na nais ng Diyos na ma-realize natin na mas higit natin kailangan yung provision ni God para sa ating mga spiritual na pangangailangan upang tayo ay tumibay sa ating pananampalataya. At mapapansin po ninyo sa mga Kristiyanong naghahanap ng katatagan spiritually, no? Hindi sila inaantok at naiinip kahit ang preaching ay umabot mahigit ng 1 oras. Say amen. O parang dadalawa lang yata yung nag-amen na ang isang Kristiyano na nananabik sa mga spiritual resources na ibibigay ni Lord ay hindi naiinip at hindi inaantok kahit abutin na mahigit 1 oras ang preaching. Amen nga po.
Okay, so habang lumalakas ang amen ninyo, umiiksi ang sermon ko. Okay? So kapag may sinabi ko, ako amen, so ibig sabihin, yung isang oras, mayiging mga 45 minutes na lang siguro yan. Ibig sabihin, gising na gising pa kayo. Pero kapag walang nag-amen, no, aabutin tayo ng mahigit isang oras. Okay? Amen. Amen. So, mukhang gusto ninyo ng mas maiksi, no? Okay, tingnan natin. Depende sa amen ninyo yung haba ng ating preaching sa umagang ito. Okay? So ngayon, let's open our Bible once again sa Ephesians chapter 2. And once again, ang section ng Ephesians chapter 2 ay nagbibigay sa atin ng refreshment sa ating pananampalataya dahil ito ay naglalaman ng mga katotohanan patungkol sa ating kaligtasan at kung bakit napakahalaga ng ating Panginoong Yesukristo sa ating mga buhay. At ang isa sa pinaka-nakakalungkot na katotohanan sa panahon natin ngayon, maraming mga tao ang nag-claim na sila ay mga born again, pero hindi nila alam ang ibig sabihin ng born again. Okay? Magsabi nga ng amen ng mga born again dito. Ibahin ko ang question. Sino dito ang na-born again na? Okay, medyo hahaba yung preaching natin yan. Walang amen, ha? Sino po dito ang na-born again na? Now, Ephesians chapter 2 verse 1 hanggang verse 10 is very important para maunawaan natin kung anong ibig sabihin ng pagiging Kristyano. Kung anong ibig sabihin ng pagiging born again. Now, ang Ephesians chapter 2 ay kadugtong ng Ephesians chapter 1. Siyempre, diba, bago dumating yung Ephesians chapter 2, kailangan meron munang Ephesians chapter 1. At kapag binasa natin yung Ephesians chapter 1, from verse 15, okay, Ephesians chapter 1, verse 15 hanggang 23, diyan inilaan ni Apostol Pablo yung plano ng Diyos bago pa likain ang sanlibutan. Alam niyo po, ang Diyos is the great master planner. No? Siya ay dakilang manggagawa ng plano. Ibig sabihin, bago pa nangyari, bago pa nilikha ang lahat ng mga bagay na nandirito, and I can say, bago pa niya likain ang mga bagay na nandirito, is ang Diyos meron na siyang plano. Okay? Ang Diyos meron na siyang plano, at ang plano niya ay ginawa na niya bago pa likain ang sanlibutan. Now, in Ephesians chapter 1, verses 15 hanggang 23, ipinaliwanag doon ni Apostol Pablo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging elect. Sabihin nyo nga po, elect. Okay? Anong ibig sabihin ng pagpili ng Diyos? Tandaan natin, ang sabi ng Biblia, bago pa likain ang sanlibutan ay pinili na tayo ng Diyos. Ngayon, yung mga pinili ng Diyos ay kaniyang tutubusin. At yung mga tinubos ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesukristo ay tatahan sila kasama ng Diyos sa pangwalang hanggan. At yun ay nakapatungkol sa kung ano ang posisyon natin sa harapan ng Diyos. To make it simple, ano ang kalagayan mo sa harapan ng Diyos, iyon ang sinasabi ng Ephesians chapter 1. Okay? Ano ang kalagayan mo sa harapan ng Diyos, yun ang sinasabi ng Ephesians chapter 1. Ngayon, pagdating sa Ephesians chapter 2, ipinakita at inilahad ni Apostol Pablo ang patungkol sa proseso ng kaligtasan at yung ginawa ng Diyos para sa kaligtasan at yung milagro ng kaligtasan upang mapangyari yung plano ng Diyos bago pa malikain ang sanlibutan. Okay? So, bibigyan ko kayo ng ilang mga punto sa umagang ito. And now, let's open our Bible in Ephesians chapter 2.
Okay? Please grab your Bible, whether meron kayong hard copy or meron kayong digital Bible, pero kung meron kayong gamit na digital Bible, wag po kayong mag-chat GPT o kaya wag kayong makipag-chat no, sa mga kamag-anak niyo, kaibigan ninyo, or wag kayong magbabrowse sa newsfeed ninyo sa Facebook, or wag kayong manood ng YouTube habang tayo ay nagpi-preaching. Okay, gamitin lamang ninyo sa puntong ito ang cellphone ninyo kung kayo ay magtitake ng notes, kung kayo ay magbabasa at mag-open ng mga references sa mga verses na babanggitin ko. Okay? Yun po ay paggalang sa Diyos, hindi sa akin. Okay? Now, ang sabi ng Ephesians chapter 2, ang sabi sa ESV, and you were dead in the trespasses and sins. Ang sabi sa Tagalog, okay? Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundo ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Okay? Pag-usapan natin from verse 1, una, mapapansin natin dito na doon sa proseso ng kaligtasan, ang sabi ni Apostol Pablo, tayo ay iniligtas ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kasalanan. That's number 1. Okay? Kung meron kayong ballpen, meron kayong cellphone, na pwede kayong mag-note, ang unang bagay na mapapansin natin sa verse 1 ay tayo ay naligtas mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Okay? Ano sabi dyan? Ang sabi sa English, and you were dead in trespasses and sins. At mapapansin natin, which in time past. Now, mapapansin natin, ito yung sitwasyon na sinasabi ni Apostol Pablo, ano ang kalagayan natin bago tayo maging Kristiyano. Okay? Sa madaling salita, ano ang ating nakaraan? Okay, ang sabi ng mga Pilipino, past is past. Huwag mo nang alungkatin ang nakaraan. Pero mapapansin nyo dito, si Apostol Pablo, para magbigay siya ng katotohanan spiritual, inalungkat niya ang nakaraan. At isang bahagi sa nakaraan ng mga Kristiyano, ang sabi ng Biblia, kayo ay patay. Dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Verse 2, ang ating nakaraan, our past, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundo ito at napailalim sa pinuno ng mga kapangyarihan sa impapawid ang espiritu naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. That is our past. Iyon ang ating nakaraan. Okay? Now, tingnan mo yung katabi mo. Alam niyo ba, ang sabi ng Biblia, dating patay yan. Hindi ako nagsabi, tagadala lang ako ng mensahe. Ang sabi ng Bible, kayo'y patay. Okay? Hello? Meron bang punto sa buhay ninyo na na-realize niyo na patay kayo? Pastor, paano akong patay? Humihinga ako mula pagkasilang ko. Umiyak ako. At yun ay sign of life. No? Palatandaan ng buhay. Ito yung sinasabi dito ni Apostol Pablo. Physically, buhay. Pero spiritually, patay. Merong pelikula, ang pamagat ay Walking Dead. Familiar? Alam niyo po, ang dating buhay natin, we are like the walking dead. Patay ka, pero lumalakad ka. Ito yung sabihin. Ang dating kalagayan natin sa harapan ng Diyos, tayo yung pinakamaganda at pinakapoging zombie na lumitaw sa balat ng mundo. Hello?
Natay ng mga pelikula, All of Us Are Dead sa Korean, di ba? Yung mga zombie movies. No, yung mga movie ng mga zombie, patay na yon, muling nabuhay, pero nung sila ay mabuhay, wala silang kaluluwa. Yung itsura nila, nabubulok, naaagnas. Pero tayo, mga pogi at magandang mga zombie. Hello? Yan yung katabi mo. Yan yung katabi mo. Mukha ba siyang zombie? Hindi naman, di ba? Ang ganda niya, ang gwapo niya, di ba? Pero, ang sabi ng Bible, we are walking dead. Okay? Buhay ka, umihinga ka, nakapagsalita ka, nakakaramdam ka, pero sa harapan ng Diyos, you are dead spiritually. That's why you are like a zombie. Diretso maglakad, diretso magsalita, nakaporma, nakapagwapings, diba? Nakaporma para maging pogi, pero sa harapan ng Diyos, you are a zombie. You are a walking dead. Tama? Malinaw. Yun ang nakaraan mo. Okay? Kaya po mag-iingat kayo sa mga katabi ninyo. Ang mga zombie, bigla-bigla na lang umaatake. Ang mga zombie, bigla-bigla na lang nangangagat. Okay? At minsan, nakahawa yung kagat ng mga zombie. And again, ang sabi ng Bible, ang nakaraan natin, tayo ay patay sa harapan ng Diyos. Tayo ay makasalanan, at dahil tayo ay makasalanan, ang sabi ng Bible, kayo ay patay. Yun ang nakaraan natin. Okay? Yun ang nakaraan natin. Brothers and sisters in Christ, masakit ang katotohanan, pero ito ang sinasabi ng Bible. Bakit? Kung hindi natin maunawaan na tayo ay patay dahil sa ating mga kasalanan, hindi natin ma-appreciate yung dakilang kapangyarihan ng Diyos kung paano niya binubuhay maguli ang isang tao. Mga kaibigan, mga kapatid, pinatunayan na ng Diyos ang kanyang kapangyarihan na siya ay mayroong kakayahan na bumuhay ng mga patay 2,000 taon na nakakaraan noong mabuhay maguli ang ating Panginoon Jesucristo mula sa mga patay. And if God has the power to raise Jesus from the dead, kung meron siyang kapangyarihan na buhayin muli ang ating Panginoon Jesucristo mula sa mga patay, nangangahulugan na ang Diyos ay meron din siyang kapangyarihan na buhayin maguli ang mga patay spiritually. At tayo yon. Tayo yon. Kasama tayo doon. Okay? Kasama tayo doon sa mga tao na nakaranas na kapangyarihan ng Diyos. Again, kung ikaw ay Kristiyano, ito ang iyong nakaraan. Ikaw ay patay sa harapan ng Diyos. So, ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay binuhay na, maguli. Now, let's open our Bible in Ephesians chapter 4, verse 18. Ephesians chapter 4, verse 18. Look at this. Ephesians chapter 4, verse 18. Basahin natin sa verse 17 muna. Ephesians 4, 17 and 18. Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo, huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawan. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Ang sinasabing patay dito ni Apostol Pablo ay hindi physical. Ang sinasabing kamatayan or patay dito ni Apostol Pablo ay spiritual. Patay tayo sa harapan ng Diyos, bagamat buhay ang ating katawan, pero ang kanyang espiritu ay patay. Okay? Now, ang sabi ng ESV sa verse 18 ng Ephesians chapter 4, they are
darkened in their understanding. Look at this, ang sabi ng word, alienated from the life of God. No, may ginamit doon ng word na alienated. Okay? Alienated. Okay? Now, mapapansin natin yung katotohanan na sinasabi ni Apostol Pablo na ang isa sa mga bagay para maunawaan natin dito, ang illustration ay yung physical deadness. Okay? Mag-iisang taon na mula nung malunod yung pamangkin ko doon sa isang ilog sa Valdez. And for more than 1 hour, siya po ay hinahanap sa ilalim ng tubig. Nandun ako sa bandang Guagua nung tumawag po yung bayaw ko sa akin at sinabi nga po na siya po ay nalunod daw po doon sa ilog. And lumipas yung mga 30 minutes, nagmadali kami na magpunta doon sa ilog pero hindi na ako nakapunta doon. Kami po ay dumiretso dito sa FDHI. Nung kami po ay nandoon sa FDHI, siya po ay declared as dead na. Pero dahil kaibigan namin yung doktor, dati namin ka-churchmate, sabi niya, wala na chance. Sobra-sobra na sa 30 minutes. Sabi niya sa amin, the only time na magsusurvive ang isang taong nalunod is only 6 minutes sa ilalim ng tubig. So, kung nasa 30 minutes na siya, hindi ko na siya nire-revive. Sabi niya. So, dahil kakilala namin siya, but I will let you choose. Pipili kayo. Susubukan natin habulin o rahayaan na lang natin. Dahil mahal namin yung pamangkin namin, so sabi namin, okay, sige, subukan natin. Okay, lumipas yung 30 minutes, ginawa ng doktor lahat ng mga kaya niya, yung mga tubig sa bagay niya, kinuha, nilabas, no? Pero wala pa din. So, nung siya ay tinigilan ng i-revive ng doktor, pinatawag niya kami, pumasok kami doon sa bedroom kung saan siya ni-revive. Nakita namin yung mga makinarya na ginamit at nakita ko yung pamangkin ko, siya ay putlang-putla at nangingitim na. Okay? At talagang napakalamig ng kanyang katawan. Now, during that time, kahit anong uga, no? Kahit anong uga ang gawin namin, hindi siya makaramdam. Kahit anong iyak ang gawin namin, hindi siya makarinig. At anumang kurot, at anumang panggigising ang gawin namin sa kanya, wala siyang response. The reason, kasi patay na siya. Nandoon ang katawan niya, pero wala ng buhay ang katawan niya. Ang punto na sinasabi ko, ang patay, anuman ang iyong gawin sa kanya, hindi siya makakatubod. Hindi siya makakatubod. Ibig sabihin, anumang outside force na gawin mo, biglain mo, kahit anong gawin mo sa kanya, hindi siya magre-react sa anumang mga bagay na gagawin sa kanya. Tama? Wala na. Ginawa na lahat ng doktor, and after that, kung gawin ng doktor lahat ng mga kaya niya, she was declared dead. At kahit anong gawin namin, hindi na siya makapag-response. At ganoon tayo spiritual. Okay? Sa harapan ng Diyos, tayo ay patay. Kaya, hindi tayo makatugol. Anumang mga pangaral, ang sabihin sa atin, hindi tayo makapag-respond ayon sa kagustuhan ng Diyos because we are dead spiritually. At ang magandang balita, iyon ay ating nakaraan. Now, ito yung sinasabi ni Jesus Christ. Please turn your Bible. Merong sinasabi dito si Jesus sa Matthew chapter 8. Matthew chapter 8, verse 22. Look at this. Matthew chapter 8, verse 22. Look at this. Ito yung sinasabi dito ni Jesus. Matthew 8:22. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay.
Ang punto ni Jesus Christ sa Matthew chapter 8 verse 22, nung tinatawag niya ang mga sumusunod sa Kanya na mag-commit ng buhay sa Kanya, at ang dahilan ng isa, sabi niya, namatay po ang aking ama. Ang sabi ni Jesus Christ, hayaan mo yung mga patay na ilibing ang kailang mga patay. Ang sinasabi dito ni Jesus Christ, hayaan mo yung mga spiritually patay na ilibing ang mga physically dead. Okay? Yun ang sinasabi dyan ni Jesus Christ. Hayaan mo yung mga spiritually dead na ilibing yung mga physically dead. At merong napakabigat na pananalita si Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 5. Okay? 1 Timothy chapter 5. Ito yung mabigat na pananalita ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 5 verse 6. Look at this. Look at this, no? 1 Timothy chapter 5 verse 6. Listen. Samantala, ang biyudang mahilig sa kalayawan, okay, ay maituturing ng patay, bagaman siya'y buhay. No, ang biyudang mahilig daw po sa kalayawan ay may tuturing ng patay, bagaman siya ay buhay. Again, spiritually dead ang tinutukoy ni Jesus, spiritually dead ang tinutukoy ni Apostol Pablo, and in relation doon sa Ephesians chapter 2 na sinabi ni Apostol Pablo na kayo'y patay dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Ang ibig sabihin noon, ang taong hindi Kristyano, siya ay nag-iisip, nagka-function, kumikilos, gumagalaw ayon doon sa area or dominion ng kasalanan. Doon sa sphere ng kasalanan. Yun ang ginagalawan ng taong walang pananampalataya kay Jesus. Yun ang kalagayan ng mga taong walang buhay na nanggaling sa Diyos. Yung function niya, yung pamumuhay niya, yung pagkilos niya, everything is in the sphere of that sin. Okay? Doon sa circle. Yung manner of life is influenced ng kasalanan. Okay? Sa isang zombie, hindi mo na kailangang turuan siya kung paano kumagat. Nature na niya na siya ay kumagat. So, ibig sabihin, kung tayo ay patay dahil sa ating kasalanan at pagsuway, it is our nature na tayo ay magkasala. Mga kaibigan, mga kapatid, ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, hindi tayo namatay dahil sa ating mga kasalanan. Hinabing ko hindi tayo namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tayo ay patay dahil tayo ay isinilang na makasalanan. Hindi tayo patay dahil tayo ay nakagawa ng kasalanan. Patay tayo kaya tayo nakagawa ng kasalanan. Kita niyo yung difference? Patay ka, kaya ka nakagawa ng kasalanan. Hindi ang kasalanan mo ang dahilan kung bakit ka patay. The reason why you are sinning, it's because you are dead. Patay ka. Sa harapan ng Diyos, kaya ka nagkakasala. Okay? Ito yung ibig sabihin, no? Hindi ka sinungaling dahil ikaw ay nagsisinungaling. Okay? Ikaw ay nagsisinungaling dahil ikaw ay sinungaling. Nakuha ninyo? Hindi ka nagsisinungaling para tawagin kang sinungaling. Kaya ka nagsisinungaling dahil ikaw ay sinungaling. Nakalito? Okay? Kaya ka nagsisinungaling kasi sinungaling ka. Okay? Hindi ka naging sinungaling dahil nagsinungaling ka. Ikaw ay sinungaling, kaya nagsinungaling ka. And ang ibig ko sabihin, kaya ka gumagawa ng kasalanan kasi makasalanan ka. That's the big difference. Kaya wag yung sabihin, yung anak ko, naging sinungaling kasi nakapagsinungaling siya, hindi po.
Siya ay sinungaling, kaya siya nakapagsinungaling. Iyon ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Now, maging yung mga nanonood ng pornografiya, okay, yung tumitingin ng mga nakabra, nakatupis sa Facebook, diba? Kaya mo tinitingnan yon ay hindi dahil naakit ka doon sa picture. Tiningnan mo yon kasi yun ang gusto ng puso mo. Dahil ang nakaraan mo, ang sabi ng Bible, ikaw ay makasalanan. At ang sabi ni Jesus Christ, kung ano ang laman ng puso ay siyang lumalabas sa iyong bibig. Kaya mo ginawa ang isang bagay kasi laman iyon ng puso mo. Hindi yun aksidente. Hindi iyon biglaan. The reason why you did something like that is because yun ang laman ng puso mo. Ang ibig sabihin, ipinapakilala lamang ng ginagawang panlabas kung sino ka talaga sa kalooban. At ang sabi ni Apostol Pablo, ganoon ang buhay ng mga taong walang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yun ang nakaraan natin. So kung nakaraan natin yun, ito yung kasalukuyan natin na kay Kristo na tayo. At ang sabi ni Apostol Pablo, hubarin na ninyo ang dati ninyong pagkatao at isuot ang bagong pagkatao na galing kay Kristo. Di ba? Walang Kristiyanong hinubad na ang dating pagkatao at minsan isinusuot. Walang ganon. Hinubad mo na yon. At nagsuot ka na ng bagong pagkatao. Now, sa Bible, ang sabi dito, kayo ay patay dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Yung word na kasalanan, it came from the Greek word hamartia. Yung word na hamartia is an hunter word. No? Siya po ay salita ng mga mangangaso. Okay, anong ibig sabihin ng word na hamartia? Ang word na hamartia, ang ibig sabihin is to miss the target. Okay? So, ang mga mangangaso, meron silang palaso, di ba? O kaya meron silang baril, tapos meron silang inuhuling hayop, at yung word na hamartia, kapag binaril nila o pinana nila yung kanilang target, hindi nila nakuha, ang tawag doon is hamartia, they miss the target. They miss the mark. At yung word na trespasses, yung una ay kasalanan, pangalawa ay trespasses, nakuha sa Greek word na paraptoma. Ang ibig sabihin is to walk in the wrong direction. Dumihis ng landas. Yung trespasses ay paglihis ng landas. Tayong mga Kristiyano, ang nakaraang buhay natin, hindi natin naabot yung target ng Diyos at tayo ay lumihis ng landas. Okay? Hindi tayo lumalakad doon sa landas patungo sa Diyos, doon sa dating buhay natin. Tayo ay lumihis, lumayo. Kumaliwa o kumanan ng landas, hindi diretso yung buhay natin, and we miss the target. Now, ang ibig sabihin dito ni Apostol Pablo is, sin is a failure to hit God's target. Ang kasalanan, hindi mo ma-achieve yung target ng Diyos. Yan ang sinasabi ng Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Ibig sabihin, ang standard ng Panginoon, 100%. Okay? 100% pinakamabuting tao ka sa buong mundo. Ang gusto ng Diyos, 100%, ang naaabot mo, 99.9%. 1 point na lang. 0.01%. Okay? Ang nice ng Diyos, 100%, pero ang nakakuha mo, 99.9%. Naabot mo ba? Hindi pa rin. Kulang pa rin. Bitin pa rin. Yun ang kasalanan. Ang gusto ng Diyos, 100%, pero dahil ikaw ang pinakamabuting tao sa buong mundo, mapagbigay ka, religyoso ka, tumutulong ka sa kapwa, 99.9%, sabihin natin.
Pero dahil hindi 100% yan, ibig sabihin, you still miss the target of God. Yan ang kasalanan. So, ibig sabihin, kahit ikaw pa yung pinakamabuting tao, marami kang nagagawa, but not unless naabot mo yung 100% na gusto ng Diyos, kulang pa rin. Bitin pa rin. Ibig sabihin, bitin ka pa rin sa harapan ng Diyos. Makasalanan ka pa rin sa harapan ng Diyos. Matthew chapter 5, verse 48, 1 Peter chapter 1, verse 16, anong sabi ng mga apostol? Anong sabi ni Jesus Christ? Be holy, just as your Father in heaven is holy. Ibig sabihin, ang sukatan ng ating kabanalan, yung ginagaya nating kabanalan, ay ang kabanalan ni Jesus, ang kabanalan ng Diyos. Eh, ang problema, makasalanan tayo. Kahit anong gawin natin, hindi natin maabot yun. You always miss the target. Now, nais kong tingnan ninyo yung napakahalagang talatang ito. Let's open our Bible sa book of Lucas. Lucas chapter 6. Basahin po natin sa verse 33. Luke chapter 6, verse 33. Ito ang sabi ng Bible. Kung ang mga gumagawa lamang ng mabuti sa inyo, ang gagawan ninyo ng mabuti, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Ano kasunod? Kahit ang masamang tao ay gumagawa rin yan. Diba? Ang sinasabi ng Bible dito, bagamat ang tao ay makasalanan, bagamat ang tao ay patay sa kanyang harapan, ang tao ay meron pa rin siyang kapasidad na gumawa ng mabuti. Pero yung kakayahan niyang gumawa ng mabuti ay hindi pa rin sapat upang maabot niya yung standard ng Diyos. Palagi pa rin siyang bitin. Kaya nga mga kapatid, hindi kayo nagtataka, bakit ang daming mga tao hindi naman Kristyano pero napakabait? Ang daming mga tao hindi naman Kristyano pero kung makapagbigay sa kapwa is todo-todo pa rin. Why? Kasi totoo yung sinasabi ng Bible na maging yung mga taong masasama at patay sa kanyang harapan ay merong kapasidad na gumawa ng mabuti. Ang problema, yung kabutihan nila hindi sapat upang maabot nila yung standard ng Diyos. And at the same time, ito ay warning sa atin ng Diyos. Ano sabi ni Jesus Christ? Kung yung gumagawa lamang ng kabutihan ang ginagawa ninyo ng mabuti, ano yung mga pagpapalang tatanggapin ninyo? Diba? Kasi kadalasan sa atin, tinutulungan lang natin yung alam natin, kayang suklihan yung kabutihan natin. Eh yung mga taong walang kakayahan na magbalik yung kabutihan natin, tinutulungan ba natin? That's the question. See? So lahat ng mga tao, kahit patay sa harapan ng Diyos, meron silang kakayahang gumawa ng mabuti. Pero hindi mo kayang maabot yung kabanalan ng Diyos. Hindi mo kayang maabot yung perfection ng Diyos. Hindi mo kayang maabot yung kaluwalhatian ng Diyos. Yun ang issue. Yung standard ng Panginoon. At ang goal natin, yung dapat natin maabot, ay yung kaluwalhatian ng Diyos. Yun yung target natin. Yun yung dapat natin ma-achieve. Yung maabot yung kaluwalhatian ng Diyos. Now, dagdagan natin in Luke chapter 11 verse 13. Luke 11 verse 13. Lucas 11 verse 13. Luke 11 verse 13. Ano sabi ng Bible? Kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Sabi niya, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak. Okay? Now, listen, mga kapatid. Kapag sinabi natin kasalanan, hindi lamang nakapatungkol doon sa mga bagay na maling ginagawa natin. Okay? Kapag sinabing kasalanan, hindi lamang nakapatungkol sa mga maling bagay na ginagawa natin. Very obvious, di ba? Example,
Narinig niyo si pastor, siya ay nagmura. Uy, pastor, may kasala ka? Narinig niyo si pastor, siya ay nakipag-away. Uy, pastor, kasalanan yan. Madaling makita, very obvious, di ba? Pero, sa kabilang banda, mga kapatid, ang ibig sabihin ng kasalanan ay ito. Yung mga bagay na hindi rin natin ginagawa, pero dapat ginagawa. Ibig sabihin, kapag hindi mo ginagawa yung mga bagay na dapat ginagawa mo, hindi mo naaabot yung kabanalan at kalwalhatian ng Diyos. So obvious, kapag nakagawa ka ng kasalanan, nakikita. Pero yung mga bagay na dapat ginagawa mo pero hindi mo ginagawa, still, iyon ay kasalanan. Now, let me give you an example. John chapter 6, verse 8. John chapter 16, verse 8. John chapter 16, verse 8. John chapter 16, verse 8. Look at this. Okay? 16:8. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran at tungkol sa paghatol ng Diyos. Verse 9. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniwala sa akin. Verse 10. Patutunayan niya ang tungkol sa katuwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Kaya ang sabi ng Bible, darating yung Holy Spirit at i-convict niya ang mga tao patungkol sa kasalanan ng mga tao. Pero pagdating sa verse 9, mapapansin natin, okay, ang Holy Spirit, okay, kino-convict niya yung mga tao. Ang problema, yung mga tao, regarding sa conviction ng Diyos, wala silang ginagawa. Okay? Ano yun? Yung maniwala sa ating Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin, dahil ang mga tao hindi naniniwala kay Jesus Christ, which is supposedly gawin nila. Tama? Gawin nila dapat yun, pero hindi nila ginagawa, nangangahulugan na hindi sila nakaabot doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil doon hindi sila perfect sa harapan ng Diyos, hindi sila banal sa harapan ng Diyos. And that is the reason why there's a lot of people in our times today, they are not holy, not because sila ay gumagawa ng kabutihan. They are not holy because they are not believing in the Lord Jesus Christ. Yun ang problema. Yung kawalan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Now, balikan natin yung Ephesians chapter 2, verse 2. Okay, so wala akong naririnig na amen. So it means may extend yung ating mensahe sa umagang ito. Okay? So hindi pa ako ganun kamakalimutin. Okay. Ephesians chapter 2, tingnan natin yung environment ng mga taong patay sa harapan ng Diyos. Ephesians chapter 2. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundo ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Okay? Ang sabi niya, kayo ay patay bago kayo maging Kristiyano, pero ang sabi niya, kayo ay sumusunod sa masamang takbo ng mundong ito. Okay? So, sino po dito na isilang sa Christian family? Mula nung bata kayo, yung mga magulang ninyo, mga Kristiyano na, di ba? Tapos dahil naisilang kayo mga Kristiyano, umaatay kayo sa church every Sunday, pakiramdam ninyo Kristiyano kayo. Mga kapatid, walang taong isinilang na kagad Kristiyano siya. Okay? At ang sabi ng Bible, bago kayo maging Kristiyano, sinusunod ninyo ang masamang takbo ng mundong ito, napailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan sa himpapawid. Anong ibig sabihin ito? Ano ibig sabihin na sinusunod natin yung masamang takbo ng mundo ito? Ibig sabihin yung sistema, yung idea, yung principle, yung teaching. Ibig sabihin kung ano yung sistema ni Satanas. Iyon ang sinusunod natin bago tayo sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin,
Ang buhay mo ay nakaayon sa pamantayan ng mundong ito. Ang buhay mo, paniniwala mo, nakaayon sa paniniwala ng mundong nasa ilalim ng kapangyarihan at pamamahala ng dyablo. Ibig sabihin, ang buhay mo, pag-iisip, ginagawa, sinasabi, lahat ng iyan naka-align sa masamang prinsipyo at standard at gawain ng mundong ito. Ang sabi niya, napailalim kayo sa prinsipe. Okay? Ngayon, nakikita niyo na kung ano yung nakaraan natin sa harapan ng Diyos. Grabe, no? Kahit pala mabuti ka, kahit pala mabait ka, ang sabi ng Biblia, patay ka, makasalanan ka. Ang sabi ng Biblia, hiwalay ka sa Kanya, wala kang buhay sa Diyos. See, yun ang nakaraan natin na sinasabi ng Bible. At ang sabi niya, napailalim kayo sa kapangyarihan ng himpapawid. Ano ibig sabihin ng kapangyarihan ng himpapawid? No? Meron tayong kasabihan or expression na padala sa hangin. Ayan. Or parinig sa hangin. Yung expression, ano po kasi ulit yun? Ano ba? Yung nagpaparinig ka, parang yung hangin, gano'n. Nakalimutan ko yung exact word, pero yung idea is that you are telling something at parang yung breath mo is dala siya ng hangin, para siyang chismis, no? Palipad sa hangin, parang gano'n. Okay? Palipad sa... Ano ibig sabihin natin kapag palipad sa hangin? Meron kang sinabi, meron kang idea na sinabi, di ba? Do, yun ay para sa iyo lang, pero you are intending it na marinig ng iba in a way na hindi tama yung pamamaraan. Now, kapag nung sinabi ni Apostol Pablo na prinsipe ng kapangyarihan ng himpapawid, ibig sabihin, sinasabi dito ni Apostol Pablo is si Satan na prinsipe ng himpapawid, siya ay nagbibigay ng mga ideology, mga principle. Siya yung pinuno ng lahat ng kasinungalingan. Siya ang pinuno ng lahat ng mga principle na kumakalaban sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, pag mayroong mga trending na ang nag-glorify, hindi ang Diyos nang galing sa diablo yan. See, that's the principle ng mundo. Bakit? No, si Satan, meron siyang principle at yung mga principle na gusto niyang mangyari, ginagawa iyan ng mga taong nasa ilalim ng pamamahala ng diablo, and sometimes, ginagamit ng diablo ang relihiyon. And sometimes even the government para mapangyari ang kanyang kagustuhan. Kaya huwag kayong magtaka, bakit ang daming relihiyon? Kasi ang objective ni Satan maghasik ng kasinungalingan. At ginagamit niya ang mga leader ng mga iba't ibang mga simbahan. Okay? That's it. Yun ang sinasabi natin na behind this kind of influence. At ano sabi ng Bible? Sinusunod ninyo noon ang masasamang takbo ng mundo ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. Ang Espiritong naghahari sa mga taong ayaw, pasakop sa Diyos. Anong ibig sabihin ng mga taong ayaw pasakop sa Diyos? It means disobedience. Ibig sabihin, you are under the influence of Satan. At anong gusto mangyari ni Satan? Sumunod ka sa kagustuhan niya? At ano? Okay? Ang sabi ni Apostol Pablo, huwag kang pasakop sa Diyos. No, mula pa noong una, ang diablo ay kumakalaban na sa ating Diyos. Kaya nga, ang ginagawa ng diablo, nag-asik siya ng mga ideas,
even mga sinful ideas upang ang mga tao ay huwag pasakop sa Diyos. Now, huwag kayong magmataas, huwag kayong magmayabang. Dahil ang sabi ng verse 3, look at this. Ephesians 2:3. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, yung ating nakaraan, ang sabi ni Pablo, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Ano ibig sabihin yan? Very simple. Okay? Ang Diyos, bullseye na siya. Ang ibig sabihin na bullseye na siya, okay. God has His target. At ang target ng Panginoon, bagsakan niya ng galit at puot yung mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Nasabi ni Apostol Pablo, sa ating likas na kalagayan, kung pag-uusapan natin yung nakaraan natin, mga kapatid, okay? Kung pag-uusapan natin yung nakaraan natin, nangangahulugan na tayo ay kabilang doon sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Nare-realize niyo yan? Kabilang daw tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Kaya ang sabi ng Psalms chapter 4, God is angry to the wicked every day. Galit na galit ang Diyos sa makasalanan araw-araw. At isa ka doon sa mga taong ang Diyos nang gigigil na siya. No? Galit na galit na ang Diyos sa'yo. At naghihintay na lang ang Diyos na patawan kanya ng kanyang kahatulan kung ang pag-uusapan ay ang iyong nakaraan. Magsabi ng amen ang mga binago na ng Diyos. Punti yata, medyo hahaba pa ako ng 15 minutes ito. Amen? Diba? Nakakatuwa, diba? Pero, ang hamon, kumusta? Yung asawa mo na hindi umaattend sa Siran Christian Church. Kumusta yung kaibigan mo na hindi dumadalo sa Siran Christian Church? Kumusta yung tatay mo, yung nanay mo, lola at lola mo na hindi dumadalo sa Siran Christian Church? Kumusta yung kaklase mo na hindi dumadalo sa Siran Christian Church? Ang ibig sabihin, kumusta yung mga kakilala mo na hindi pa kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo? Sabi ng Bible, kabilang sila sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. And anytime, ang Diyos, papatawan sila ng kahatulan. Payag ba kayo? Yan sabi ng Bible. May naghihintay na kahatulan sa mga taong walang pananampalataya kay Jesus. Kawawa ang magiging kalagayan ng mga kilala natin. Pero tingnan ninyo, hindi daw natatapos ang kwento. Bigyan niyo pa ako ng 5 minuto. Sabi ng verse 4, are you ready with this? Verse 4? Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Wow, that's amazing. No, hindi lang nakatingin ang Diyos sa ating nakaraan. Ang tinitingnan ng Diyos kung ano ang kanyang magagawa para sa atin. At ang sabi ni Apostol Pablo, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Napailalim ka sa kapangyarihan ng dyablo, sinusod mo ang kagustuhan ng dyablo, ang kagustuhan ng iyong isip, yung iyong pagnanasa, sa kabila ng iyong kasalanan, sa kabila ng iyong kahinaan, sa kabila na ikaw ay hindi karapat-dapat. Ang sabi ng Biblia sa Ephesians chapter 2 verse 4, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng kanyang pag-ibig sa atin. That's the good news. Na tayo ay binuhay maguli ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating pag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, tayong dating mga patay, spiritually, sa harapan ng Diyos, ay binuhay maguli ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng relationship sa Kanya.
Ganoon kasagana ang habag ng Diyos, hindi lamang para tayo ay magkaroon ng buhay kasama ng Diyos, tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Can you imagine yung word na sagana? Yung sagana hindi nauubos. Ang sagana kahit anong kuha mo, mayroong kapalit. Ang sagana kahit mayroong natatapon, hindi tumitigil yung pagdaloy. Ganoon ang habag at awa sa atin ng Diyos. At ganoon kadakila ang pag-ibig sa atin ng Diyos. At ang reality, kung pagbabasihan natin ang ating nakaraan, ang sabi ng Biblia, tayo ay hindi karapat-dapat. Mga kapatid, mga kaibigan, kung pag-uusapan natin, kung tatanggapin natin yung karapat-dapat natin tanggapin sa harapan ng Diyos, matagal na tayong patay. Bakit? Ang dapat nating tanggapin mula sa Diyos ay hindi pag-ibig. Ang dapat nating tanggapin mula sa Diyos ay hindi awa. Ang dapat nating tanggapin mula sa Diyos ay ang bagsakan niya tayo ng kanyang galit.